Nakabantay ang mga lugar sa norte sa maulang weekend na dulot ng bagyong Julian. May paaralang binaha at isang bangka ang sinagip sa pagka-stranded sa laot. Mula sa Agoo, La Union, nakatutok na si Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV. Jasmine? Pia, nakaalerto na ang iba't ibang probinsya sa Northern Luzon dahil sa posibleng epekto ni Bagyong Julian. Nakabantay na rin ang Philippine Coast Guard sa mga baybayin lalo pat may mga probinsya na ipinagbabawal ang paglaot ng mga mangingisda gaya sa probinsya ng Cagayan. Hinila ng mga tauhan ng Coast Guard ang bangkang ito sa Boguey, Cagayan na stranded dahil sa pananalasan ng Bagyong Julian. Ligtas naman ang mga sakay. Sa bayan ng Ballesteros, hindi nakaligtas sa baha ang ilang gamit sa paaralan na pinasok ng tubig. Sabi ng pamunuan ng eskwelahan, handa sila sa magiging epekto ng bagyo. Nakamonitor din ang iba pang paaralan sa bayan naman ng Apari, lalo't malalakas ang ulan. Para hindi liparin ng hangin, inayos na raw ang mga pasilidad. Naka-red alert status naman ang mga bayan ng Santa Ana, Gonzaga, Santa Teresita, Bagao at Gataran. Simula kahapon, ipinatutupad na rin ang no sailing, no fishing at no swimming policy. Maghapong makulimlim sa probinsya ng Cagayan, kaya ang publiko patuloy na pinaghahanda ng PDRRMO. Ang forecast nila, ang landfall will be Batanes, but we're not ruling out na baka magbago yung track niya at dito sa mainland ng Cagayan pupunta. Sa bayan ng Santa Ana, wala nang mga mangingisdang pumalaot. Patuloy na nakabantay ang Philippine Coast Guard sa mga baybayin. No sailing policy, kasi nga may bagyo, tapos signal number 1 ma'am. Inirekomenda ng PDRRMO sa mga LGU na magpatupad ng preemptive evacuation sa mga residenteng nakatira sa mga paanan ng bundok. Pia, dito naman sa probinsya ng La Union, maghapon na makulimlim ang panahon. Nakabantay naman ang iba't ibang LGUs sa mga major river system. Pia? Jasmine, linawin ko lang kung meron na nga bang mga residente na nakalikas sa Cagayan. Pia, sa ating pakikipag-ugnayan sa PDRRMO Cagayan, as of now ay wala pa namang mga inilikas na mga residente dahil maghapon naman na makulimlim lang yung panahon. So far wala pa namang pag-ulan pero nakahanda ang lahat ng evacuation center in case na merong kailangang ilikas ngayong gabi. Pero kamusta, Jasmine, yung antas ng Cagayan River? Meron bang posibilidad na umapaw dahil nga ito'y posibleng maging dahilan ng pagbaha? Actually, Pia, ayon sa PDRRMO, as of 5 p.m. ay nasa below normal level ang Cagayan River kaya walang dapat na ikabahala yung ating mga kapuso doon sa possibility ng pagbaha sa ngayon. Pero wag pa rin pakakampante dahil kung halimbawa na malakas yung dalang buhos ng ulan ni Bagyong Julian at yan ay magdamag na may experience sa probinsya ng Cagayan, ay possible na mabilis din yung pagtaas ng antas ng kailugan at syempre nariyan yung banta pa rin ng pagbaha kaya mainam pa rin na maging alerto sa ngayon, Pia. Alright, Jasmine, mag-ingat kayo. Nakikita namin sa likuran mo, medyo malakas na rin ang hangin. Mag-ingat kayo dyan at maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV. Mga kapuso, patuloy na tumutok sa mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.